And that on this account, the Holy Virgin is the Mother of God, o niini nga si Birhen Maria, man, inahan sa Diyos, buot sabton, man, nga ang pulong nga nahimo tao. The Word nga tawag ito, verbum incarnatum. Word become flesh, nga, unsa may mahita mo ang tawanan, hindi ko tuwa na. Let him be anathema. Kasi ibot sa ito, kasi ibot sa ito, let him be anathema. Matinunglo siya. Tunglo na. O sa ibot sa ito, matinunglo. Kaya ito, matinunglo, matay. Kung sa ito, matinunglo siya, matugyan siyang satanas. Tunglo ang tunglo, di ka man satanas. Kung sa ito, dili ka matunglo si Birhen Maria, inahan sa Diyos, maanatimaset ka. Kung sa ito, matinunglo ka, matugyan ka sa satanas. Mawalay, ito sa ito, anatima. E kung sa ito, kung naakatuliko nga, dili mo ang rin si Birhen Maria, inahan sa Diyos, matinunglo yun. Now, kung sa man ang mga pagsubak sa light tinukan, aning Theotokos. Number one, bayo sila. Ang doktrina sa Mary, Mother of God, usa ka blasphemy. Bakit pa rin sa mga pastor? Nanong blasphemy man, imagine na there is only one God. And that God, there is three divine, distinct person. O na ginubangan ninyo kung usa. O sa ba, dili na na Trinity inyong Diyos, quadranity na na. Isa may nagtudlo, isa mo, kadugo na. Fundamental Baptist. O kanila, pause na. Kaya pag nag-post ko gapon, sa homepage, patak ba ko naman lang. Nagkawa sa mga video. Wako sa tubayan kayo, kapoy ko, paalam na, nagkang kadugo. Nagkapoy ko na Facebook, di ba, lahat ang dito sa to. Sa tatay mo, tapuan ko ba tayo? Paalam ko ba? Kamu rin ba? Kaya kailangan, iba na, dili na Trinity, quadranity. Kaya kedua, ilang pagsupa, dili mabasa sa Biblia. Berarti, ipaputol akong liyaw kung doon na kayo mabasa. Kasi Maria, ilahan sa Diyos, litra por litra. Kaya kung di mabasa, pikit na yung doktrina. Yawal, pastura. Ako pa rin ang pagsupa. So, mga ilang ang pagsupa. Actually, daghan pa rin. Daghan pa rin. Dili na daghan ang pagsupa. Sa akong gibasa, there are 10 questions about it. Kapag at yun, ilan na po ito i-appeal. Kay Lauman yun, paano kayo, theological, aso ang mga pamutana. So, kini sa laman tarat sa basic, sugod pamanta, puho na tarang mga palawlaw, palagman na ito. So, saan ko na ito? Pagtubag. Hinumduman na ito, nga, usan? Dili tanan, kinahanglang mabasa ninyo sa Biblia. Letra por letra, usa ninyo ito, Ohan. Ang sa may sampo na ito, dili na. Matrimony. Basa niyo lang, matrimony sa Biblia. Uy. Matrimony ba? Mga rito. Bunyas bata. Pero kaya mga Latino, Protestant, actually, mga sa bunyan. Bisa di, mabasa sa Biblia. Trinity, mabasa ng Biblia. Pero ano ba ako mga Baptist? Buto ko mag-Trinity. Kaya di ba nakapasok sa Biblia? Isa may sampo ng Baptist sa buto ko Trinity. Pwede, sirihan. Hindi ko buto ko Trinity. Trinitarian lang sila. Next question, mabasa ba? Trinity sa Biblia? Na version na mabasa. Na version actually na mabasa ang Trinity. But the original, ang ito Greek Bible, di ka mabasa ng Trinity. How about homeostasis? So may homeostasis. Nga ang substance ni Kristo o substance sa amahan, usa. Nito o sila na usa ang amahan o anak. But ang usa meron tayo sa ang substance. Ang question, ang homosis sa Greek, mabasa ba ang Biblia? No! But, gumito ko mga nagtinuan. Rapture, mabasa ang Biblia? Paano na kayo, mabasa ang Biblia? So, dili tanahan nga, kinahanglan mabasa sa Biblia. Kaya dili may intention sa author sa pagsuwat, kaya kinahanglan basahon ang tanahan ito sa Biblia. Kaya why apostoles
nga nagsulat sa Biblia na ang doktrina ni Kristo kailangan isuwat tanan sa Biblia. Kaya kung naan na, pilitan Katoliko. Ano? Kaya mga may doktrina. Pero saan ko yung mabasa nga ang nagtutlo ang mga apostoles nga ang doktrina ni Kristo kailangan mabasa sa Biblia, letra por letra. Kaya kung naan pa nang itawag ito, nga ng doktrina, pilitan Katoliko. Ano ba? Daghan ang doktrina nga dili mabasa letra por letra. Gano'n man, kay sa 2 Corinto 3:6 lagi, ang nagkinabuhi sa letra, makapatay na. Wala ka rin na magkinabuhi sa Espiritu. So, ito naman na to, nga, mauli, the real questions nga kinahanglan na itong ipangutana ang doktrina, dili ito mabasa ba sa Biblia? No. That's not the real question or real issue. Nga naman, dali ito na ito i-debug ang mabasa sa Biblia. Dali ito na i-debug. Unless nakamauta mo ito. Also, may real questions ano nga discussion na ito karon. Number 1, pali ko pa sa ready, go. Does Scripture contradict the teaching that Mary is the Mother of God? Nasupak ba ang pagtulunan sa pagkainahan sa Diyos sa balaang kasulatan? Pauling real question. Dito, basa ng Biblia, pinugo na pamutana. May uso mo nito, pinugo na pamutana, dili na pang skamar. Kaya kanang mga pamutana na mabasa sa Biblia, tinuy-tuy na ang pamutana. Ano ba, nagtitili ka intention sa Biblia na basa-mabasa? Pero may mga pinugdijod na. Kaya itaw na ito, di ba? Kapag dili-jod na yung nangita sa tinuon, iba mo ba na pamutana sa mabasa? Nangita alas gusto-pa-supa. Mauray gusto na, hindi na gusto mo na doon. Kaya ang tinuod ka magkaroon, yung amin yun ang pamutana. Wapat kahali magsupak ni sa Biblia ng doktrina sa Katoliko nga si Maria inahan sa Diyos. Kaya knowing question, gustong masayo. Ika naman po na. Kali ko ba sa Rico? Is the concept or essential truth of Mary as Mother of God found in Scripture? Ano ba nga itong ipasabot niya na si Maria inahan sa Diyos? Naaba ka ng konseptuhan sa Biblia? Dapat iunan na. Kung di ko na lang mga pamutan na mula hutay at basabtan, pero pamutan na lang, mabasa sa Biblia, ito na. Muna, I suggest sa mga fellows sa district, lagi na ito muna nagkasugod-sugod na yung nakapundar nagpagtuo. Please avoid asking letra por letra. Nga naman, tabla rin misakay ta sa ilahang idea. Protestant, hindi mo na pamutan, ha? Sa Protestant nila, mabasa na sa Biblia, di mo na kaya ito doktrina. Nga naman, hindi mo tabay mo ano. O na ako, di ko bumutara na kaya mabasa sa Biblia. Hindi mo mabasa, nasabtan mo. Ako na problema. Naka yung mundo, marang nga punto doon sa apologetics, di ayaw pag-stick sa mabasa sa Biblia. Nga naman, tinuy-tuy dyan ang pamutara. Bahala ko, pagpapara ko. Bata ayaw na basa na. Ayaw sa kaya ako sa una, gikan ako diha. Di ba ya? Gikan ako diha. Sa pag-start ako sa Biblia, sa mabasa Biblia, bakit ito po tayo? Kaya ako kung na-idea, di na mo stand sa Catholic faith. Wala, kumpisa na ko na kura. Kumpisa na ko na kaya man. Lama ako sa gusto na gusto kayo, supa. Basa na, hindi ko pa sa Biblia, hindi ko totoo. Protestante na talaga. Nya, once ka mag-agree ka na, meaning, nisakay ka sa ilang Biblia. Di na po di ko sakay sa ilang Biblia. Ano man? Katuloy ko ang tahan, ako sa stand. Bible and tradition. Oh, itong lo pagkanas unang mga Kristiyanos. Kanas! Pero man, sila may direkta na nadawat sa pagtulungan sa mga apostoles. The church fathers. O na nga ang mga intelligent scholar. Iba mo sa nitabos mga intelligent scholar? Imagine na, Tim Staples from Presbyterian. Nga, Scotland Presbyterian, Barakasawa. Nga, Baptist pastor si Stephen Ray. Sa siyong pangilan ng conversion, gusto nila nakakonvert nila. Sa dihan nagtuon sila sa teachings sa mga church fathers. Nga naman, timag niya, mas bugat ang ilang pagtuon sa mga church fathers. O sa'yo, parang bugat. Tungod kay direkta sila sa mga apostoles. Kaya ibaw sila ng Biblia na human na anas mga 4th century.
Unya ang mga church fathers, first century pa, nakakita, nakastorya, nakahimamat ang mga apostoles. Wala sa diya, pagpasa sa mga church fathers, at sa mga daw mga bright na mga pastors, they realize na grabe kakatulik ang mga church fathers. Mauna number one rason na pagka-convert sa taghang mga pastors sa Europe o Amerika sa Catholic faith. Dili lang problema na ito, dili mga pastor, dili. Kaya di ko sila kasabot na ubang mga pastor sa mga writings church fathers. Ikaduha, walay availability sa mga writings sa mga church fathers dili sa Pilipinas. Muna daghang pastor, supa. Dito sa Amerika, na ba? Tanawa ko, usa na may pastor ito kugyan, supa. Kaya naman sa Dr. James White, o kaya sa kanang Baptist, no, naman ito gihan, magdebate-debate dito. Kaya naman kay Barong sa pagka-Calvinist, nag-abot nila yung pastor na, kung may saga dito, yung debate nila, atheism. Nagtuokin ako. So, kung saan ini, mga pinaka, the best, mga practice na ito, yung kiniban at ang doktrina, huwag ba ka rin masupak sa Biblia. Kaya mostly sa pagsupak sa mga lightning, misconception sa atong doktrina. Take ko na, misconception sa atong doktrina. Muna ay sakin ninyo, ilahan mo supak, ay bitso tubag. I-clarify sa daan. Kung sa'yo mo kita, bitso ka tubag. I-klaro sa daan ang mga statement ba. Pero presumption mo na imuha, kung ako nila ituglo ang ay na, di kayo pareho, may musubak na raman, tubag na pagkalit sa mga bersikulo, pagkatawa sa comment section ba, ayaw tubag bitso. Kaya bisa ko sa akin mo tubag, di yun ang mabilaw rin mo. Ay, sila ito ko na, kaya mo tubag ka mo, kaya makuha ka. Sabog na, para nila, may isang push ka tuloy ko. Wala nga, tawag na ito. Wala, side yung mga, tawag na ito, advice na. Pero, unsa man ang biblical root, nga ito ang gibasihan, ang essential truth sa Mary, Mother of God. Why na in Luke 1 verse 43? Anong kiniman na verse? Ganong kiniman, ang isa mga pinaka-importante nga verse with proving that Mary is the Mother of God. Ganong kiniman. Tungkol kay kining pagbisita, remember, nibisita si Virgin Maria ni Elizabeth. O niya sa manitabo ni Elizabeth, napuno siya, si Maria ang term napuno ha, napuno siya sa Holy Spirit. Take note, napuno sa Holy Spirit, and kung sa may nahitabo, sa niya napuno sa Espiritu Santo. Kung expresses her astonishment and humility, asking why I am so favored that the mother of my Lord should come to me. Pagkadako sa kalipay, naman, dako kalipay ni Santa Elizabeth, nanong ang inahan sa Ginoo ni duaw man kanako. Yan also may reflect sa mga pastor sa may mga pastor, one time, usa ka pastor nga may comment na ako si Reverend, ano yung chat na ako si Dr. Reverend, magkatawa ka to Dr. for Reverend, na tumoy na PhD pa, isa tingnan ka pastor. Basta ka nagtuntay sa tayo ano siya, Brad, ang word Lord diha, it doesn't follow necessarily na mauna ang God. Kaya ang God diha, mao ang Father, not the Son. Dili ko ang anak, ang amahan na. Muna kanang Lord diha, bisan pag-iuto o Diyos na, dito makatili mo, para mo, dili na Diyos. Ngayon ko, masabi na pastor, kanang Lord diha, it refers sa humanity ni Jesus. Dapat mo to? Kaya big issue man eh. Alam nga, na dito pwede na ginawin mo na nga Mary, Mother of Christ in His humanity. Di na pwede. That is Nestorianism. O gidibang ka ng simbahan Katoliko. So, gano'ng importante man na masabtan ito na kining Lord, it refers sa iyang pagka-Diyos. Gano'ng importante na. Now, matod pa sa Catechism of the Catholic Church, may komentary. Actually, hindi ako according sa akong Catechism, muna yun. So, in the Gospels, sa 495, the Mother of Jesus, Mary is acclaimed
by Elizabeth. At the prompting of the Spirit, and even before the birth of her son, as the mother of my Lord, in fact, the one whom she conceived as man by the Holy Spirit, who truly became her son according to the flesh, was none other than the Father's eternal Son, the second person of the Holy Trinity. Hence, the Church confesses that Mary is truly Mother of God. Hinumduman na ito nga, kadto di ay nagilalang ni Kristo, so, gilalang sa Espiritu Santo, nga naa sa taguan ka ni Virgin Maria, unsa to? Pag-ingo na to, nga Father's eternal Son, even the angels call the Son of God, even us, kita wag sa mga anak sa Diyos. Pag kining pagkaanak sa Diyos, different siya ng pagkaanak ni Kristo. Nga naman, kaya ang pagkaanak ni Kristo, pinaagi sa ato ang tawag na to o profession of faith. Kung saan? Kung saan yung faith? I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, sunod. Dito na. Kamusta to? Nagatawa ako sa Diyos na mahal makagawag sa tanan, makabubuhat sa langit o sa yuta, gusto na mga makita o dili makita. Nagatuo ako kang Hesus Kristo, ang bugtong anak sa Diyos. Kung sa mga kalasing pag-anak, di ba niya ang siya? Kung sa eternal Son, eternal sonship, po sa to, nga ang substance, unsa siya, unsa ang Diyos, maupusap ang iyang anak. Kung bisa no, nahimot ang adopted son, hindi dito nahimot Diyos. Kaya lahit ang substance. Nasabtan? Wala nga, even the angels, tawag lang mga anak sa Diyos, isip by creation. Pero lahit na, wala nga, begot from the Father, ba? Na gikan sa Amahan. Pero pag ikaw no, gikan sa Amahan, it doesn't mean nga si Kristo, hindi na po Diyos. Uy, gikan naman kayo siya sa Amahan. Buong sa ito, nasa ilitagan. Sa ato ba, kailangan sa gikanan, unya ang Diyos, God is eternal, therefore, Christ is not God. Wala sa mga pastor, uy, gikan naman niya. Ang word gikan po niya sa ato ang profession of faith, gikan sa Amahan. O sabi mo kasama ko, gikan sa Amahan. Gikan sa Amahan, kung sabi sulod na. Kalit, lawa. Basta, sago-sago mo kung ito ng profession of faith na to. Kada Domingo, manatong na isulti. Saguhan na. Diba? Gikan sa Amahan. Gikan sa Amahan. Espiritu Santo na to. Ang gikan sa Amahan sa anak, ang Espiritu Santo. Ang anak, gikan sa Amahan. Tapos may pasabot ko, gikan sa Amahan. It doesn't necessarily follow nga na ay time nga nahitabo. Oy, ano ba? Gikan tus Carmen. Po sa tanong ko gikan, doon ay panahon nga nahitabo nga gikan tus Carmen. Found in time. Okay? Si Kristo, walay time nga nahitabo nga gikan siya. O sa ito masabot. Usa sa mga nature sa Diyos, eternal. Di ba? Eternal. Kaya eternal man ang Diyos, buong sa ito, gikan gihapon siya sa eternity. Buong sa ito, nato pagkasunti, si Kristo gikan sa Amahan nga walay katapusan sinundanan, si Kristo sa gikan sa walay katapusan kong sinundanan. Everything that bound in space and time, that is finite. Ang tanan nga nasakop sa universo, tanan nga naitabo nga tayo, nag-start, or this ay matapos, that is finite, matapos na, may end. But God is beyond sa time and space. Mauna na si Kristo, bisa pag gikan sa Amahan, gikan niya po sa Amahan, pero gikan, pero magpasabot, na mag-follow sa inyong wrong illogical conclusion, nga si Kristo, dili na Diyos. Pero naman, kaya iyong pagka-Diyos, the same substance with the Father, usas Amahan. Usas Amahan, walay sinundan at walay kita, usas. Mauna, katong nagpakasao,
Diyos na to. Okay? Maunang ka na, ang Lord niya, why laing gipasapot ang konteksto ka, mauna ang Diyos na nagpapagalaw. Kasi nababasa sa Biblia, ang Diyos na pagalaw. Isaiah 36, Isaiah 79, versikulo 20, ang Diyos sa Israel mo adto sa Jerusalem. Nakisa mo niya ito. Katumanan sa Biblia 5, versikulo 2. Kinsa ba? Why laing mo si Kristo, that God became flesh. Now, in Isaiah, usa sa mga, itawag dito, laking biblical verse in the Old Testament, para ma-prove na ito in the Bible, na kining maong Lord, maong Biblia ang Diyos na mapakatao. Sa Isaiah 14, so nag-iyon, therefore, the Lord Himself will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son, and will call him Emmanuel. Ano sa ito ng Emmanuel? It's a nag-galis with us. Pao ko katong giingon ka ng Lord, why lain nga gipunto to? Isa na ka Lord. Mao ginaan, Diyos Jehovah, kanako. Mao na sakto di ay moingon ta, nga sakto gid kayo din pera. Sakto jud ka jud nga moingon ta, nga si Virgin Maria inahan sa Dios. Now, ang question na rin, unsay kalainan sa Lord o God? Actually, pag-start ako, wak ko kapangutana ang isa una, kay galibog ko, o wak ko courage na mangutana, during sa nagustadi niya, labag ba? Usa mo din kalainan ang Lord God? Hala, si Lord Duratay, mga seminaryo, bubuhay mag-God. Unsa may kalainan sa Lord o God? Lord, yung Master. Lord, kamahalan. Wala, kamo. Importante ka, may ibang tayo, importante rin. Kaya masikwate tayo, Ismael Mahinteng, sa mga saksi ni Jehovah, kung ito ka mo identify na, hindi ka mo yun. Gano'n na bro. Pero importante ka mahibaw as distinction between Lord and God, ang nag-explain na ito, kita na siya. Oo siya, bumulay siya. O sabi na, Lord, and Lord, the Lord. O sa may nasa, Lord, ang word Lord, ika-apply nimo sa tanang mga naay possession sa atong environment. Pwede nimo, kabanda magtanong mo sa liga, Lord Majesty. Di ba? Lord of the Rings. Tabaw daw. Ang word Lord, meaning Master, isa may Master nimo, isa may mong amo. Pwede na ito ng Lord. Palitan, Lord Kabaya. Lord. Di ba may experience sa tagal mo boy administrative sa siya? Lord Marapaw. Oo. The Lord of the vineyard of God. So na vineyard, parasan, ang mamumuo sa parasan, iabot. Yan, kita niya itong yan. Sakop. O, diba? Sunod sa ito, kasi amo, pwede tawag ang mga president, pwede tawag ng Lord, ika-apply na muna, title mo ng Lord God, ika-apply na muna. How about God? Ang word God, Christian theology, ang God, ika-apply mo sa usa, itawag ito, the highest being, supreme being. Sa ito pa, ang title na God, ika-apply mo sa usa ka pagkamao, being, na beyond, wa masakop, outside ang space and time, but ang iyang gahong inside sa space and time. Kasi na, ang gahong sa Diyos, ang iyang buhay, di ba, God is everywhere. Ang Diyos naasta ng dapit. Ngayon ito ba, narikos persuban ng Diyos? Yes. Tapos na namin, supang ka. Bisa ka nasa impyerno. Huwag mo pagsabot na impyerno ang Diyos. God is everywhere. Nasa impyerno ang Diyos. Yes, but it doesn't necessarily mean nga na impyerno ang Diyos. Kaya ang impyerno, timaan sa iyong gahong. E kung sa niya, huwag impyerno. Meaning, tungod sa iyang gahong. Yan, beyond naman na. So, ikon na ang application. Ang God, ika-refer na ito sa labaw sa tanan. Ang Lord, ika-apply sa lisan kinsa. Pero ang pagka-Lord, ibig sabihin, Ginoo sa mga Ginoo man.
Diba? Lord of Lords, King of Kings. Kamata, mga inagtawag ni Padre. Diyos sa mga Diyos. Hari sa mga hari. Ginoo sa mga ginoo. Tama sa revelation. So, supreme yun po niyan. So, ano yung pagka-Lord? Lato sa tanan. Pero naman, yung Lord, ano yung isutan sa Luke 1:43, makamagitan, supreme being, God man, in one substance sa amahan. Usa sa, itawag ito, nature sa amahan. Para palitan kini, muna tingnan. In 1 Corinthians 8, verse 5 to 6, pasisa naman ang English na kunig mga text namin. E pagkaman, ako ko yung boy, kasi yan, boss, yan basali pag-English. Dito na lang ang-English po namin. At ito pa rin ang gabi, ikaw ha. For even if there are so-called gods, diba, namin pagtawag ng mga Diyos, diba? Whether in heaven or in earth, as ended, there are many gods and many lords, diba? Dahil mga Diyos, dahil mga Diyos, o naapulag ang mga Ginoo. Yet for us, there is but one God. Sa ato sa ato hindi magtingkot ha? Ang i-adresa ni St. Paul ali, mga taga-Korinto, kung sa may taga-Korinto, na ay mga Gentiles na himong Christian o naapoy mga Jews, mga Jewish religion na na-convert into Christianity. Sabo yung audience ali, sa context ali. Huwag careful kayo sa statement po, si San Pablo ali. Tinuod daghang mga daimag nga mga Diyos, daghang mga Ginoo. Apan sa tuwa, there is only one God, Shema. The Father, from whom all things came and for whom we live. And there is but one Lord, Jesus Christ. Doon na lang may usa ka sa mga Ginoo. O kanan Ginoo ang si Yesu Cristo. Pero careful careful kasi sa Pablo di pagkasuwata. Pero man, kahibaw sa audience, kaya daghang ilang mga Ginoo. Nami audience ng mga Hudyo nga nahimong Kristiyanos. Una, take note nga sa mga Hudyo, usa na ilang na Ginoo. Oy. Usa na ilang sa mga Hudyong Ginoo. The Father. Yes, ako na. Pero careful kayo naghapa sa statement sa Pablo ni. Nama. Diba yan? In Deuteronomy 6 verse 4, yan naman, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Bakit pagtuo sa mga Hudyo? Na-take note sa San Pablo, master sa pagtuo sa mga Hudyo. Isa man kayo nagtudlo sa Pablo. Si Gamaliel man, na-expert man sa patriarchal man siya. Nagagaling na kining sa museo or scriba. Si Gamaliel. Maunang master kayo si Gamaliel sa pagtuo sa mga Hudyo. Maunang nakatunan sa Pablo. Nakil sa San Pablo, there is only one Lord, Jesus Christ. Nakibaw sa mga audience nga. Wait, hindi mo audience rin. Hudyo na nga nahimong Chris. Tiyano o mga hintil po na sige pag-Bisusan na nahimong Krisyanos. Muna giklaro sa Deuteronomy 6:4, usap ang ginoo Diyos sa ato pagkatuli ay giingon ni Santa Elizabeth. Take note si Elizabeth at that moment. Usap siya. Yes. Also you're afraid. Natatan. She was retirado na rin sa humanity ni Cristo. Lahat pagkasulti, nakasa si Elizabeth sa ilang pagtuo. Ngayon, kaya ang pagtuo sa mga Hudyo, there is only one Lord. Kaya na yun, magka-Lord na kanang natao na. Wala ka nagka-Lord? Diba? Na imposible nga masayod si Santa Elizabeth. Kaya naman, puno sa Espiritu Santo. Mauna na ang tumong ni Elizabeth at pag-ingon ni Santa Elizabeth nga, how come this be that the mother of my Lord should come to me? Kanang Lord diha, mao ang Diyos sa Israel. Pero man, dili masipyat si Elizabeth. Uy, wala nga pagtuong na nasipyat si Elizabeth. Kaya posible nga at tao na to. Depiraron sa pagkatao ni Cristo. Nakuha niyo mundo. Medyo dili sa sense of God sa pagkupahan. Pero panikabuti naman sa God. Mao na yung pagtuon nyo sa oras na, may context
text kita dili mo din mo tagan-tagan daghang bersikulo ani. Kini ko. Di ba niya? Ang faith ni Elizabeth, Julio, puno sa Espiritu Santo, imposible masayop siya sa pag-ila og Lord. Pero naman, kaya iyang banas Zacarias, pangupare. Yan, sikya na no? Nga, turno ng Zacarias na mapanan. Ay, kung ina, ito doon, Zacarias, magpapakan. Ngayon ang ginoo. Ha? Ngayon ang ginoo sa Israel. Nga, mga rin. Ginoo, time to one parents. Actually, mauna itawag sa ato pa. O sa ito magsimbahan, may kamulo nila. Mauna ito government sa mga Israelita. Yung mga pilain, Lord God. Yan, sikya tayo sila sa ito. Nakuha. Panisya mo, pwede mo sabot-sabot yan. Now, di ba niya? Mothers, take note, mothers give birth to persons. Okay? Not nature. So the question here is, what is the difference between person and nature? Ano kaya na magtaro? Ala, pero masama talaga na to. Person have intellect. Kasaman? Human nature. Divine nature. Ha? Eh, kaya mo naslog subani ng gilila eh. Ako rin pasimaya ng hingala. So, the question is, what is the difference between nature and person? Importante eh, o masigdat ka ng pagsabot mo eh, sigdat mo mag-explain sa divinity of Christ, ikaw nga, Mother of God, na-issue ba kayo sa pagkaroon? Pwede nakagubot. Nagubot ang kwanta nyo. So, ano? Take note. Take note ha, also may kalainan sa person o nature. Ang question na gitubag sa person, who? Ang question na gitubag sa nature, what? Unsa. Unsa na tao. Tao. Ang question na gitubag sa nature, unsa. Nature na nature. Unsa. What? Unsay na tao. Tao. Ang person, what? Human. Kinsay na tao. So, ano? Nature. Anak na nature. Ang gianak sa mga inahan kayo sa man. Tao man, so. Person, magagit. Kini man mga inahan. Uy, nabok. Inahan sa pamoy baka. Eh, kung tao. Wala yung siguro. Mananap. Tao man, kinsay na tao. Okay? So, kung sa pinas, kinaiya. Hindi ba, kini, ang nature. Ang kinaiya, mao ang prinsipyo o tinubdan sa buhat. Di ba niya? Ang kinaiya, mao ang prinsipyo o tinubdan sa buhat. Nakuha na ba ito? Kini nga itong kinaiya sa pagkatao ang nagbuhat, mauni nakaiwan na nagbuhat ang atong nature. Pero, o man, apan ang nagbuhat, mao ang persona. Ay, nakuha na medyo philosophical mo po yung nabitan. Diba niya? Ang prinsipyo ang prinsipyo ang isuparanan sa ating mga buhat, mao ang nature, ang kinaiya. Apan ang nagpabuhat, mao ang person. Pananglitan, tungod sa tawhanong kinaiya, gigutom ang anak sa Diyos. Ha? Tungod sa tawhanong kinaiya ni Kristo, gigutom ang anak sa Diyos. Kinsa man ang anak sa Diyos? Si Kristo. Unsa ni Kristo? Usa ka persona. Sa ato ba, ang hinungdan nga nung nagbuhat nga nung gigutom, ang hinungdan ang persona. Pero tungod sa tawhanong kinaiya, gigutom. Pero kinsa man ang gigutom? Kristo. Nya, unsa may ang question nga nature, unsa ang gigutom? Diyan, tao, kita, unsa man tao, ang gigutom. Ito tungod. So, ang prinsipyo tinugdan sa nature, ang buhat na to, ang tinugdan, unsa man, ang nature. Ang nagsubo, ang naganda, bao ang person. So, take note, ang gianak ni Mary, person, not nature.
magpasabot nga ang pagkapersona ni Kristo nagsugod ka, Maria. Eternal man, gusto po kaso. Pero di ka ka-deny nga ang maong person ni Agi dun sa tiyan ni Virgin Maria. Nakuha? So, mao ni ang unsa may kamayong tamon din ingon ini. Para pagpalawom na to sa kanang Luke 1 verse 43, aron mapalagman pag ginato gamay definition nito sa Lord, itawag na to o God distinction. Para mapalagman sa masabta na to unsa man kay importante ning patiha sa kaluwasan. Ingon ini. Kanang maong pag proclaim ni Elizabeth nga ngano pagkanako sa kalipat ngano ang inahan sa Dios binuaw mga kanako take note ni na ani sa gitawag og typology susama panghitabo sa daan kasabutan na matod pa sa mga scholars posible na kanang pagtuwaw ni gabi sa 2 Samuel 6:9 katumanan ana mao ang pagtuwaw ni Elizabeth ngadto kag Santa Maria. Di ba? Sa Luke 1:43. Also may nasa 2 Samuel 6 verse 9. David was afraid of the Lord that day and said, how can the ark of the Lord ever come to me? Unsaon man ang arka sa Dios madangat kanako? Ang gisulti po ni Santa Elizabeth, pagkanako sa kuberba, nga mo ba nga ginahan sa Dios, miduaw ang kanako? Nakuha ko to, kanang Panginoon niya, yung una ito, the fulfillment po, posible, natubas mga scholars, fulfillment day sa pagtuwang po, pag-exclaim day, pag-proclaim day, David, nga, kung saan man nga ang arka, madungong kanako. Nakuha niyo? Kaya kini matod pa ni Disciples, nga kini, duol kaayo ang mga gitawag na ito panghitabo. Ngayon man, pero ba kayo mataga na ay gitawag ito typological study and dapita. Kaya importante man ito. Tungod kay kung masabta na ito ni typology ini, so samang panghitabo, makakonclude kita na kini ay Ginoo na rin, maugin ang Diyos sa Israel. Ako, tanawon. Mary, ano naman ito? Kini dapita, this is the Ark of the Covenant, that is the Ark. In the Old Testament, ay duha ka pako sa kirubin na ay box ana, ay mga suda mga box ana. Later, ito naman sa sa dihan si David, kung sabi kalainan ako naging kasaya pa dali. Si David, kung sabi, in verse 16, so 2 Samuel 6, verse 16, sa dihan pagkadangat niya, so kita niya sa sudalan sa kasabutan, niya sa siya, may lukso sa kalipay. Pagkita ni David, lukso sa kalipay. Una sabi sa Virgin Maria, sa dihang pagkakita ni Santa Elizabeth, kisa may minukso, may rupot. Si Juan sud sa taguangkan. Imagine na, bata pa, wapay gawas, minukso na. Mayroon na bata, kung may pagtuo, minukso, may sa luman lagi. Napalit pagtuo. Magamit sila sa bulihan. May pagtuo, minukso, may sa luman. Imagine na, may rupot. Lain, ang arkas kasabutan, pila ka bulan, 3 ka bulan dito nagpuyo sa balay ni Obed-Edom. Si Virgin Maria po, pila man ka buwan. 3 ka bulan nagpabilin sa balay ni Elizabeth. Take note what happened. Sa dihan si Virgin Maria, ni John Newton, actually taas pa na, duha kung di na masunod sa slides, na mutaas na ba? Taas na kayo. Nakasya kang lugar. Sa dihan, ang nahitabo, pag-abot ni Santa Maria at Elizabeth, usa man nahitabo, napuno sa Espiritu Santo, di pa nalanginan pag-ayo si Santa Elizabeth. Unsa may nahitabo sa balay ni Obed-Edom, sa dihan ni abot ang maong arka. Saban, ang tanang balay ni Obed-Edom, di pa nalanginan sa Diyos. Kaya sila? So, usay na, meaning, kining arkas kasabutan na nawala. Actually, nawala hantog ko, di pangita ko sa mga Israelita. Hantog ka na, ang mga Hudyo nangita sa arka. Gigiran sa Kristi. Sa lihan ko, bugtan ang mga arka, gibutan ni Jeremias, dito sa punto, doon hantog ka rin, wak na makit unya ang nakakita sa mga arka, wala si San Juan, perting sukuas ng Hudyo.
Wala sila mo to. Dugay na yung pinangita. Anong arka na naman? Once niya. Di ba niya? Kuhain niya. Panigamo sumusagot. Once na ma-explain niyo na si Mary, the new ark of the covenant, mauni pinakadako ang arguments nga nung si Virgin Maria, kinahanglan ako. Labi na sa exorcism. Okay, kaya kasabot ang explanation sa pagka-ark of the new ark of the covenant ni Mama Mary, maglisod kay explain sa mga protestante. Nga naman, once na masabtan ni mo si Mary mo ang ark sa kasabutan, maunay ligong pruiba, kinahanglan ako si Virgin Maria kalaanaw. Nga naman, sa mga Hudyo, once ang ark sa kasabutan, upan nila, dili sila mag-Philippines kila. Ngayon kanong mapalagay ng Hudyo. Ngayon nabuntok the Great Diaspora in 70 AD niya sundan sa dako nilang pag-revolt against the Roman Empire in 140 AD, the total destruction of Jerusalem. Diaspora pagkabungkag, pagkapunagpuksa, the year 70 AD, pag 104 around 40, something. May supak sila sa Roman Empire lead by Jewish prophet na nagtungo nga mga Kristo. Rabbi not Joseph bin Akiba, katong usa ka Akiba gapon teacher. Mga ni-revolt, may nangulo. Kasi may nitabo, ang nabilin sa mga Hudyo, pader na lang. Pag mo ka ito Jerusalem, parihata. Pero base sa mga illustrations, sa mga nitabo, pareho na lang. Hangtod karon maglisod daog ang mga Hudyo, ano man? Wa ang presensya sa Diyos. O ang presensya sa Diyos, maunang arkas kasabutan. Pagalitan, kung saan na hitabo, during sa the city of Jericho, when Buswe, Commander Smith po na, ina sa Diyos, libutan ninyo ang maong syudad, o niya iprosesyon ninyo ang arka, na nangantag dahil sino, saan na hitabo? Bungkan! Na naman, tungod kay naan nila presensya sa Diyos. Muna ang mga Hudyo, kung sa mga tabo, si Moses, lupag-lupag ka mo, giras, mga Pilistihano niya mga tao. Niya, ay, ito, putang ni mo, tukol Moses, niya, uba ng arka, daog. Kung sa mga tabo, sa mga Pilistihano. Sa lihan ng Pilistihano, ang arka, in 2 Samuel, may doon ang arka sa Pilistihano, doon ay 70,000 ka mga Pilistihano, may ligay sa arka, patay ka lang. Hado ka na. Bakit ito ang mga Pilistihano? Naghimo sila o larawan sa hubag, larawan sa ilaga, ilang i-offer sa Diyos sa Israel. Ang question, nasuko ba ang Diyos? Naghimo ilaga o kinigitawag na ito. Larawan sa ilaga ha? What i-offer? Nasuko ba ang Diyos? Wa, nga naman. Kaya siya may kikalaran. Diba? Larawan sa ikihimo, larawan ilaga, larawan sa hubag. Nga naman, wa sila laing paagi na muundang kamatay. Nga naman, those people na not-worthy na mulikli sa arka, muhikam sa arka, patay. Bakit ito na mga Hudyo, ang mga pare, Hudyo na ikot na rin, mo? Once na musunod sila sa Holy of Holies, templo sulura. Okay, straight. Sabi mo, sulatan na Holy of Holies. There are 5 kwarto-kwarto ka ng templo sa Jerusalem. Pinakalas na anha mo offer ang high priest na sodya na nanihikot. Kaya once nga di na matingog kung pagtingan na nagkilid, pagtingan na nagkilid sa mga paray sa Hudyo, kung sa meron sila na, kaya kung matingog pa, buhi pa. Kaya kagha mga paray na inagsulat kung akas sa sabutan, inagsulat, ay ito man maging pa, istorya ang Diyos. Iba ka ng Diyos, ipilit ko kining dapitan, ianhi ako patalimos pagkapakampo, himos katawan. Asang baso na, Dos Crónicas 7, versículo 15, versículo 16. Piliun ko kining dapitan, binigyan arka, kaya arka. Kay anha ang arka, maoy, tulay nila mag-istorya ang Diyos ngato sa Israel. Kunya ang word nila, ito ng high priest. What we ordained? Si Caipas ako. Ang mahita po, hindi na kumutin kung kilit-kilit. Berahol sa mga tao, sa mga pare. O nila sa mga ipisi, sa mga Hudyo, na ipagtingan na nagkirid. Karon ang nakita mo, ang dili takos, di man ang dili takos, mamatay. Di man mamatay. Pero man, inanak ka holy ang maong Ark of the Covenant.
mauna ang the new Ark of the Covenant. Kung ingon ni ini kahuli ang old Ark, unsa na siya kahuli ang the new Ark. Kung ang old Ark, mag-uban-uban sa katawhan sa Diyos, mudaog sila sa kira, mudaog sila bisan asa. Iba-iba nila. Read the history of the Jewish people. Basahan na, like Exodus, Deuteronomy, Kings, mga hari. Basahan nyo talaga. Basta uban dyan ang arka, di dyan sila mapili. Unless kung magpasipala sila sa arka. Sabi na tabo, nakikilawa sila sa templo. Sabi na tabo, buka, nabihag sila sa Ninabucodonosor. Sahanin ko ng Diyos ko na Diyo. Nagkagubigan na sa kasa. Pero unless yung magtinanong sila, ang katawan sa Diyos, uban ang arka, why gira na sila matao. So kung ang arka nag-represent sa presensya sa Diyos, nga diin mo ay timaan sa ilang kadaugan, muna kung sila sa gira, mauna ang the new Ark of the Covenant po, nga mao si Virgin Maria, bisan unsang gira, dako pa. Ang pagtulunan sa ito, the new Ark of the Covenant, importante din. Nga naman, isip Christian, kung ang arka, the new Ark, kung sa may gawin sa naman, in Revelation 11 verse 19, o nakita ko ang arka sa kasabutan. Hindi mo sinuwan. Kaya ka na, Biblia kay ikaw mo na ito may number, litso ka na. Sa 12.1, usa ka babae, na nag-pistik ang love, nagtulog sa ulan, ikornahan sa 12 kapitulo. Kahit sa mga ka, pagkabasas mga Hudyo na, kasi may hulog mga Hudyo, blasphemy. Dugay na may namita sa arka, kaya gusto nilang tukuran ang the third temple. Sige, temple na ano ba? Nga gusto nilang tukuran ang third temple, kung saan pagkatukod? Kung saan pagkatukod? Muski na kung gato, gamay nila ni lugar. Wow, kasi arka. Ikatuloy arka may timaan sa presensya sa Diyos. Muna ko ang arka, nagpanalangin nagtimaan sa arka. Old Testament sa mana came down from heaven and Exodus 16 panalawag ka sa langit pagkaon sa mga tinungan sa mga Israelita na bihag sa mga Egyptianon kung sa may nabati sa mga gitawag na ito ang Israelita nabusog sila niya kung sa may pagkilaw nila tamis lami kung sa mga mana nipis o puti pagkakita nila nipis o puti tinawag ka sa langit maulisog sa mga arka. Second, the Ten Commandments. Diba? In Exodus 20. So, diha. Unya, ikatulo, Aaron's rod that miraculously sprouted blossoms. Ang tungkol ni Aaron na may salingsing ubuwak. Tungkol na may salingsing ubuwak. Kung sa minas tungkol, high priest. Take note. Kung sa itimaan sa tungkol, high priest. Pagong pare. Now, in the new Ark of the Covenant, ano si Piliparin man ang bagong arka, tungkol kay kining tulo na naasunod sa arkas kasabutan, sa daan kasabutan, mauso de Virgin Maria. Kay kanang tulo ka, nasa sud sa arkas kasabutan, o sa mana, tawag na to, something anti-type, or itawag to, na isa ka term. Kanang, naglandong sa umaabot, gagilandungan, something na nasa umaabot. Nasa umila, kaya kami, naglandong sa gilandungan. Sana. Nag-prefigure. Dali na. Nagtagda siya sa unsay mahitabo sa umabot. Kung unsa ang mahitabo sa Old Testament, naagin katumanan. Everything happened in the Old Testament. Sana. Natuman siya sa New Testament. That is why, ingon si St. Augustine, the Old Testament, the New Testament is hidden in the Old, and the Old Testament revealed in the New, according to St. Augustine. Ang bagong kasabutan, natago sa daang kasabutan, ang daang kasabutan, napagayag sa bagong kasabutan. Isa na, according to St. Augustine. Now, in the New Testament, kisa marinaan sa tiyan, the true bread from
Heaven, ang tinuod nga panikan sa langit, John 6:32, Mao si Kristo, the Word made flesh. Ang pulong, meaning, kanating commandments, ang pulong diha, bisa magikan. Ang source na, ang Diyos, nausap ng Diyos, ang pulong nga nagpaka, tao nga mao si Kristo. Kaya katulog, Hebreo 3:1, isa mo ng Pangulong pare, mao si Kristo, o bisaman si Kristo, misunod. Kung daghan na namatay sa Old Testament nga dili takos nga mohikab sa arkas kasabutan, unsa nakaha ang pasipat ni Santa Maria na Paul Ikaw ang lugoy ka ng protestante mga taking Virgin Maria nga naman, patay ka wagi chance di ba siya? Muhikam na not worthy, muhikam sa arkas kasabutan sa Old Testament na dili pare, bawal ka nagmuhikam ka, patay juga kung pare ka sa mga Berestyano. Saan mo ka nagsunog ng arawas? Saan mo Mamamili ng binuwaan. wala nga, at saan ito magpapatakaw pasipa, ano man. Sus, maparihan ito magdala sa pakay. Wala nga, pinaka, sus mga dakol, science at magparawagan. Kung magkabantay ka, Diyos si Kristo, behold your mother. Unya, kahulan na, ania ang imong inahan. Naniyon sa mga inahan? Inahan? Babae, no? Babae, ania ang imong anak. Nya, ito ang Hebreo. Mga anak rin, si Juan, si Salome, na pana ni Silvio. Nagkisa may mga isuon ni Juan, mao si Santiago, Jose. Parang kailangan kayo ba sa mga genealogy, nagkisa may mga tawanan eh. Para ka-identify na nga nung importante kayo. Kasi lapas na suwa sa niya. Sorry, nagkagawa ko yung sabang so, this is the decisive question. Mga bukal din pa na. Masama rin. Kung si Maria dili ilahan sa Diyos, nang kinsa man siya ng anak. Okay? Kung dili ilahan sa Diyos, si Virgin Maria, nagkinsa man siya niya. Masamay, lisod na pangutanan eh. Pastor, would you agree? Nga, sa dihan, si Kristo 6 months old, Diyos ko nila. Yes. How about 6 months? Sabi ka pagkawas, Diyos ko nila. Ayos, yun naman. Anak ko gani, in Matthew 2 verse 11, kung sabi nito ko, and the 3 kings or the wise men worship the child. Gisimba sa tulong na mago or kitawag na to hari ang maong bata. Wala problema sa mga iglesia ng Kristo. Nasa mga basa gisimba sa Kristo. Itong worship and they worship the child in Matthew 2 verse 11. Anak ko na, isimba na. So Diyos to. Now, so, katubang maong bata 6 months basta kawagan sa Maria. Diyos ko na yun. Mauni isot kayo pagpatana na hindi sa mga iwan. Kung hindi ito Diyos mo, tawa rin yung Diyos, binuang mo na. Ha? Kung hindi ito Diyos na di panagpo ni Santa Maria, ang question nga muli sa ato pa si Virgin Maria niya, si Kristo niya, tao na paka-Diyos. Tatiwa niya? Ganong mga came-out taan sa klase ng conclusion, tingin niya, kung hindi ito Diyos na nagpakatao, na tao mong yanak, therefore, tao mong yanak, nahimong Diyos, naaday tao mong himong Diyos. Mauna na, muli ka sa itawag ko, unintelligible Christology, di masatan na patuon na itong Kristo. Apiki na pang-rason, pauna-una. Nakuha yung mundo. So, katuloy ito, maalam sa ako ng pag-deliver, masakit, kamot na po ito. So, kini nga Isaias, kailangan mga pagsupak sa mga laikinuhan, muli kita sa ito, a new Nestorianism heresy. Kung sa may naaray ka Nestorianism. Number 1, Nestorians deny the divinity of Christ. Kaya naman, anong di mahimong Diyos ni si gitawag na to kini si mahimong inahan sa Diyos si Virgin Maria, himo na to kasi Kristo din Diyos. And that is the Arianism. Diba? Before, si Bishop Arius, nga isagpa ni Saint Cyril of Alexandria, ikaw. Kaya naman, tutulong na si Kristo, tao na!
Wala kay, una pa Diyos, o si Kristo, Diyos pa, nanong dito sa cross, hindi mo siya, Diyos ko, nanong ibiyahan mo. Wala, parang ni Bishop Arios at the time. Now, ganun yung New Restoration, yun din yung tabo. Ikaw ba, creation of two persons to represent Jesus Christ, one human and one divine. Sakto na nakataon. Ganito naghatag na kung gamay na distinction between person and nature. Karon para ba na now, in 3, ikatulong na mahita ko the unintelligible Christology. Di masaktan na pagtungo ni Kristo. Now, ngayon ito sa Aralise, Belparios, sagpa, Cyril, Alexandria, i-raise ka naman na. Kaya ubispo niya, ang Arios, para niya, si Kristo, tao na. O niya, kay tao naman siya, tungkol anak sa tao. Imposible na ang Diyos i-anak sa tao. That is why, ang Arios, ang Diyos usalan, ubispo sa kulikuha. Ubispo na, si Arios. Una ilana, ito na siya na, ang Diyos, ang amahan ra. Wala nga, isa ba ito, followers ni Bishop Arios, saksi ni Jehovah, Iglesia ni Cristo, kana mo ni duha big two nga followers ni Bishop Arios. Dinaya ng divinity of Christ. Usa man ang mo'y ulit mo pa ka na si Virgen Maria inahan sa Dios nan muli ni sa pagkadili Dios ni Cristo. Second, mo ni si Nestorios, or because of Nestorianism. Nestorios, Patriarch of Constantinople. Nag-isa may excommunicate niya, bao si Pope Celestine at pinagay sa Council of Jesus. Wala ko i-issue niya. Tama. Christ has two persons with a moral union rather than two natures. Kasi na? Kuya ka, o palagbadan na. Dugita na mo ba? With hypostatic union. We know that hypostatic union, sabi na, atong klaro ko din, kahit may misconception na rin. Actually, naghan kayong ilang kong na ilang bukan lang sa naghan siya is outside sa ito, values, explanation sa hypostatic union. Kaya palituan. Nahog na sagol. Wala mag-mix ang pagka-Diyos o pagkatao, nature. Two natures, Kristo dahil yung yan, pagka-Diyos o pagkatao. Wala siya mag-mix. Kaya sa akin mo mag-mix na. Dili mo na. O sabi na, union, united, naghiusa. Pagkahiusa nila, wala magsagol. Di pare-parehaw. Tubig o buntika o sagol. Lutaw o usa. Tubig, lutaw o buntika. Tiglong na po. Dili mo na, wala mag-mix. Ang hypostatic union. O ang hypostatic union, usa na kita. O yan na, ba? Ang atero ni Kristo sa iya sa pagka-Diyos. Sila? Sa kinaiya ng pagka-Diyos. Kanto namatay, sa kinaiya ng pagkatao, you are dividing Christ. Divide mo. Bakit ba na-divide mo si Kristo? Kanto nahimo gano, ito din ang fundamentalist. Mga baptist, mga Pentecostal. Kanto nahimo milagro, mao to ang Diyos. Tumigan to sa iyan, kinayas ko ka Diyos. No! It was Jesus. Kinaiya. Ang nature ba ay? Ang nabuhat lagi ang nature, pero kinsa may kabuhat? The person. Mauna na si Kristo, imposible nga mahimo sa man. Dunay duha ka persona. Kaya mahita po, duhay ka persona, ang mahita po na duha day ka persona. Dahil duha ka persona sa usa kalawas. Kaya mata ni Kristo, nipadawan ko, good night, human Jesus. Motubag ko sa human Jesus. Good night, divine Jesus. Natuwa na. May purmari. Diba niya? Wala sago na. Sabi na, in Colossians 2 verse 9, kay ang tibuok na pagka-Diyos, anak akan Kristo sa iyang pagkaw. Hanon. Mga nga, wala na magbuwag. Usahay mo, hindi ka ba?
Ay, gumikan naman ito sa iyang pagkatao. Itong namatay sa cross, gumikan ito sa iyang pagkatao. Di na mawin taong dulor. Tinuod namatay sa iyang pagkatao-hanon. Pero kinsay namatay? Si Kristo. Ang sa Kristo. Persona. Sa usa ka persona sa pagka. Diyos. Para di nature. Matay nature. Para kayo mga tao. Sus. Basta di makasar. Hindi ba yung si Kristo? Bisan ko o nagluha ang iyang kinaiya, wa siya mabahin. Kaya ang door na attribute na sa persona. Usa na persona. E kung imong ibahin, panalita. Si Kristo manggod, ini itawag na ito. Ang iyang mga pagkatao, mga gigutong, diba niya? Gigutong ang anak sa Diyos. Kaya ang hinundan sa buhat, mao ang nature. Pero ang nagbuhat, mao ang person. Dili pwede na maduha ang persona. Nga naman? Kasi may tabo, hindi na pwede maduha ang persona. Kung maduha ang persona, mabahin ang Kristo. Tuhan. Na-take note, ang tao, usa na persona. Kung duha ka persona man si Kristo na nagpakatao. Persona siyang nagpakatao. Kay persona man siyang nagpakatao, o niya naapig persona sa pagkatawhanon, nagsangkol na ang duha ka persona sa usa ka lawas. Naday ko niya na. Mao ni mahitabo ang katong mo dinay nga si Kristo Dios nga natawag ka ni Virgin Maria, nga si Virgin Maria inahan sa Dios, therefore mahimo jud duha ka persona si Kristo. Mao na kung sika sa mga fundamentales, ganun mao ta gina Kristo, ganun duha ka persona sa kalawas. Nagpakatao, person. Niambit sa ay ko ina, nga persona mo to lawas. Mao na ang giambit ni Kristo ang nature sa tawhanon kita iya. Okay? Una sa mahitabo. Ay mata ni Kristo, good morning, human Jesus. Human Jesus. Good morning, divine Jesus. Magpapagod naot na tara. Nakuha na po ito. So, ganang importante mo rin natunaan. Tungod kay mismo San Pablo, na sa 2 Corinto 11:4, kay gidawat man ninyo si bisan kinsa nga nagaanha diha kaninyo nga nagwali o Jesus nga lahi sa among wali. Okay? Kaninyo. Imagine na? Naanay na ang Jesus. Sa ito pa, o sa'yo, ang iyong pag-ilan ng Jesus, na dili sa mo ay, itawag na ito, dili anak ni Maria, o itawag na ito, maduhay persona, maigo ka diha sa 2 Corinto 11:4. Lain Jesus na. Pero man, tiyaw kayo Jesus doon sa persona. Nagawa mo ito. Mauna nga, karang may kunta nga, ang intelligible Christology, bumika na sa sayok na pagtuo sa inahan ni Kristo. Mauna, getting the right Mary is getting the right Jesus. Nakuha mo ito. Satan. Mauna nga, natin itawag ito false na syllogism. Ang basic syllogism, kung sa manaan, gani, muna ito almost 2,000 years ago, na gigamit na ito, nga syllogism sa simbahan. Major premise, Jesus is God. Then minor premise, Mary is the mother of Jesus. Conclusion, Mary is the mother of God. Kinahanglan nga, ang major premise, nakatagitawag ito, middle term. Ito na? Importante ang middle term. Once you make a premise, imatinin, dapat na ay middle term na nag-connect sa first and second premise according sa logic sa syllogism. Okay? So, nakasabot-sabot kung gamay sa una sa pag-eskwela. Okay. Asa ang middle term sa major o minor? Ang middle term, mao si Jesus. Termino nag-connect sa duha ka premises. Connect ang middle term. Now, sa conclusion, si Mary is the mother of
Kaya ayaw i-appeal itong middle term na conclusion. Mga rules sa syllogism, sa logic. Asa man din ang faulty syllogism? Ang faulty ang sayo ano yung mauni? Premise. Major. God is Trinity. Then Mary is the mother of God. Therefore, Mary is the mother of Trinity. Ganun, gitawag to, faulty syllogism ang ubos. Ganun, sayop na, gitawag to, panglantaw, ganun sayop na, asa na sayop na, ang tawag ka na sa fallacy, actually logical fallacy siya. Ganun man, undistributed middle term. Once ka mo, ka na ma-distribute ang middle term, meaning, ang term God, what is middle term? Hindi, ang middle term ay Jesus, di ba? Kinipot, ang God, pero fallacy siya, logical fallacy siya, tungkol kay ang God, huwag ma-distribute. Huwag mo kasamot. Tama? God is Trinity, yes. Then Mary is the mother of God. Therefore, Mary is the mother of Trinity? No. Pero full day siya, sayo kita, tungkol kay huwag ma-distribute ang term God. Mary is the mother of the second divine person of the Holy Trinity, not the Trinity itself. Huwag ka magtudlo na about sa Trinity mismo na morit na himo ginahan si Mama Mary. Ano ito the second divine person po. Kaso, nagpaka-tawag mo si Kristo. Kasatan. Ayan, that's all. Kaya gabi na. Salamat kung mayong gabi na ito.